Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Welcome po sa ating pagdiriwang ng ikapitong araw ng ating oktaba pagkatapos ng Pasko ng Pagsilang. Bago po natin na ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, tumigil tayo sumandali, isipin at ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awan mo kami. O Kristo, awan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayaman. Sumakay taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinaramal ka namin, sinasamba ka namin, nagpupuni ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ang simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkalooban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasasaligan ng aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad na narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam na natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngayon ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy papurihin, pagkat siya ay daratan. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa.
Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagagapi ng kadiliman. Sinugod ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumatanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakikita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya ay Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ho ang katabi, Merry Christmas. Nung makaraan ho ang Pasko, o bago magpasko, ang lahat ng bati sa akin, Merry Christmas. Pero after Christmas Day, wala nang bumati sa akin ng Merry Christmas. Lahat ng bati, Happy New Year. Mga minamahal, tayo ho ay nasa panahon pa ng Christmas season at tayo nagdiriwang pa ng Pasko. Kaya proper pa rin bumati ng Merry Christmas. Kaya nga ho tayo ay nasa 7 araw ng ating oktaba ng Pasko ng Pagsilang, ang 8 araw na pagdiriwang at pagninilay sa misteryo ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Mas mabigat at mas maganda ang pagdiriwang ng oktaba kaysa nobena. Nasanay lang po tayo na mayroong nobena at 9 na araw. Pero ang pinakamahalagang araw na pagdiriwang, ang mga pagdiriwang kay Jesus, ipinagdiriwang sa pamamagitan ng oktaba. Kaya meron lamang 2 oktaba sa buong taon. Ang oktaba ng Pasko ng Pagsilang at ang oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pag tiningnan po ninyo, sa 7 araw ng ating oktaba, pinagninilayan natin ang tungkol sa salita. Ang salita na nagkatawang tao. Hindi ho ba pag nagdadasal tayo ng orasyon o angelus, sinasabi natin, at ang verbo o ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin.
Yun po ang unang misteryo o unang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. Napakahalagang maunawaan natin na si Jesus, dahil sa pagkakasala ng tao at sa kagustuhan ng Diyos na tayo'y iligtas, ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak. Sukdulang yakapin ang pagkatao para tayo'y iligtas. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus nagkatawang tao. Si Jesus kung bakit siya'y nakipamayan sa atin. Ang ganda ho ng simula ng ating pagdiriwang o ng ating ebanghelyo. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya pag pinag-usapan at tiningnan natin, itong Diyos na ito, sa pamamagitan ng salita. Bakit ho salita? Saan gahunagat din ginagamit ang salita? To communicate. Gustong makipag-communicate. Gustong makipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Kaya ang ginamit na larawan kung sino si Jesus ay ang salita. Sapagkat ang salita ay simula ng pakikipag-ugnayan. Hindi ho ba, pag kayo'y makakakita ng tao at may makikilala, hi, hello, kamusta ka na? Hindi naman ho kayo pag nagkita ay nagtatanguan laang at saka nagtataasa lang ang kilay. Laging mayroong salita at ang salita ang dahilan at simula kung bakit tayo magkakaroon ng kaugnayan. Ganyan ang Diyos. Ang Diyos nakipamayan sa atin. Pero bago siya nakipamayan, ang simula ng pakikipamayan na iyon ay ang salita. Ang isang bata, habang lumalaki, kinakausap natin. At ang kausap natin, hindi pa nga salita. Kung gusto mong tawanin, kung ano lang ang sasabihin mo, ngumiti lang yung bata. Pero habang lumalaki, kinakausap natin. Sa pagkausap na yon, nadidevelop ang relationship, ang pakikipag-ugnayan. Ganon kahalaga yung salita sa Ebanghelyo. Kaya naman, ang ikalawa, yung salita, mahalaga sa buhay ng tao. It could make you or it could break you. Tingnan niyo ho yung katabi niyo. Sabihin niyo kung lalaki, ang pogi mo. Kung babae, sabihin mo, ang ganda mo. Kita niyo, ngumiti. Sabihan niyo kaya, ang walang hiya mo. Ay naku, sisimangot yan. It could make you or it could break you. Sapagkat yung salita, tumitimo sa kalooban. Kaya nga mahalaga sa isang tao ang magtimpi kapag galit. Dahil kapag kayo'y galit, marami pa naman sa atin hindi makapigil pag galit. At pag galit kung ano-ano ang sinasabi. Kapag hindi kayang magpigil ng masamang sasabihin, yung mga nasa palibot sa iyo, kaaway mo o galit sa iyo. Nasisira yung dahilan kung bakit mayroong salita. Anong dahilan? Makipag-ugnayan. Kaya nga, yung salita, gamitin natin ng maayos. Sa halip na ang sabihin masama, ang sabihin mabuti. Sikapin natin ang lalabas sa ating bibig, mabuti. Anong sinasabi doon sa ibang bahagi ng Ebanghelyo? Kung anong bumubukal sa puso, siyang ibinubuka ng bibig. Kaya naman sa bibig mahuhuli ang isda, sabi nating mga Batanggenyo. Kapag ikaw ay umimik, malalaman mo kung ano ang saloobin. Kaya tingnan nyo yung mga lagi nyong kausap. Kung anong laman ng puso, yun ang maririnig. Di ho ba? Meron tayong mga tinatawag ng mga marites. No? Yun ang laman ng puso.
Laging ang gusto'y latest pag-usapan ng ibang tao. Nahuhuli sa bibig. Kaya nga, kung anong nilalaman ng puso mo, yun ang laging bukang bibig ng iyong bibig. Kung ang laman ng puso mo ay tungkol sa kabutihan, siguradong maririnig mo yan sa Kanya. Kung ang laman ng puso mo ay puro kahalayan, maririnig mo yan sa Kanya. Kung ang laman ng puso niyan ay puro sa pagtulong sa kapwa, maririnig mo yan sa Kanya. Kaya nga pag tiningnan ninyo, ang isang tao, aralin nyo lang kung ano ang kanyang palaging isinasabit, ikinekwento, yun ang mahalaga sa kanya. Kaya nga, pag narinig natin, naaalala ko yung aking nanay at saka tatay, pag magkekwento, laging ay kekwento yung kanilang karanasan nung panahon ng taghapon. At pag nagsisimula ng magkwento, sasabihin namin magkakapatid, ayan na naman, hapon na naman. Pero pag tiningnan mo, bakit lagi nila ikinekwento? Sapagkat sa mga panahon na yun sila natuto ng marami. At gusto nilang malaman namin gaano kahalaga ang kanilang karanasan. Bakit tayo nagbabahagi? Meron tayong magandang karanasan. Yun yung salita. Ang salita pwedeng magdulot sa atin ng magandang samahan o pakikipag-ugnayan. Hindi ho ba nagiging buhay yung sinasabing ang salita ay nagkatawang tao? Yung salita, simula ng pakikipag-ugnayan. Kaya nga ikatlo, may sinasabi tayo, let us live out the gospel. Ano kayong gospel? Bigay salita ng Diyos. Ibig sabihin kung salita ng Diyos, ito ang Diyos. Kaya nga doon sa ibang mga parokya, yung Belen, noong bisperas ng Pasko, o noong mga simbang gabi, Bible ang nakalagay. Nung Pasko, naging baby Jesus. Yung salita, si Jesus. Ang salita ng Diyos ay ang Diyos. Kaya nga when we say, live out the gospel, isa sa buhay natin ang itinuturo ni Jesus. Kaya nga, pag tiningnan ninyo, ang buhay ng tao, paanyaya pala na tularan si Jesus. Paanyaya na sumunod kay Jesus. Paanyaya na baguhin ni Jesus. Taas nga ho ang kamay na nagsisimba araw-araw. Dito sa parokya, yan, taas ang kamay. Oh, yan ho dapat ang pinakamababait. Dahil kayo araw-araw nagsisimba. Araw-araw kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya kayo ang dapat araw-araw na nagsasabuhay. Kaya nakakahiya pag ikay araw-araw na simba, ang sama-sama naman ang iyong ugali. Kaya nga sa tunay, ito may mga madre tayo dito, kami mga pare. Ito'y inaasahan sa amin. Kaya ang hirap unawain, si Father lagi nang masama ang pakiram, lagi nang galit. Si Father lagi na nakasimangot. Si Sister kasungit-sungit. Kapag ganun ang nangyayari, tayong araw-araw na nagninilay ng salita ng Diyos, unang-unang tinatawagang isabuhay ang salita ng Diyos. Ang unang panawagan sa atin, makita si Jesus sa buhay natin. Amen? Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, 3 puntos ang aking ibinigay sa inyo. Yung dahilan kung bakit si Jesus o ang Diyos ipinadala ang kanyang anak para tayo'y magkaroon ng makabuluhang pakikipamuhay. Ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Ikalawa, yung salita ginagamit sa pakikipag-ugnayan, pakikipagtalastasan. Kaya yung inyong salita
babantayan. Anong malimit na salitang lumalabas sa iyong bibig? Masama o mabuti? Ang anumang bumubukal sa puso, siyang ibinubuka ng bibig. At ang ikatlo, kung si Jesus ay nagkatawang tao at siya ang salita, ang panawagan sa atin, isabuhay ang salita. Isabuhay si Jesus. Kaya ang dapat mabanaag sa atin ng mga taong nakapalibot sa atin, si Jesus. Huling tingin. Tingnan nyo nga uli ang katabi nyo. Mabanaag nyo kaya sa kanila si Jesus? Huwag nang iimik. Inyo na lang. Mga minamahal, ganun kahalaga kung bakit kailangan nating magnilay. Ganon kahalaga kung bakit kailangan pakinggan ang salita. Sapagkat ang salita, kung si Jesus ay salitang nagkatawang tao, ang salitang ating pinapakinggan, dapat magkatawang tao din sa atin at mabanaagan si Jesus sa atin. Sa pagtatapos ng taon, purihin at pasalamatan natin ang Diyos para sa maraming biyayang ibinuhos niya sa atin, lalo na sa handog niyang anak na si Jesus. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang simbahan, naway patuloy na ipangaral ang kagalakang hatid ng pagdating ni Jesus na aming tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga pinuno at nanunungkulan sa pamahalaan, naway ituring ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Sa pamamagitan ng ating banal at huwarang pamumuhay, maihatid nawa ang liwanag ni Jesus sa mga taong ang buhay ay pinadilim ng kasalanan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang pag-asa ng panunumbalik ng kanilang kalusugan at ganap na paggaling sa pagdating ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa liwanag ng kaluwalhatian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbabahagi mo sa aming buhay. Nawa ay matalikuran namin ang kasalanan sa pagsalubong namin sa isa pang taon. Puspusin mo kami ng liwanag ng pag-asa at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming maihain ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay may tampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon, ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang kapanito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na, humayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.